Hello guys! Gusto ko lang mag-share ng konti sa inyo. Ako nga pala si Tin. Lalang. Maraming nagtatanong sa mga kakilala ko kung bakit ako ay pumunta ng Maynila. So, isa nga doon ay yung kailangan kong raspahin. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pa akong tinatawag na endometrial polyp na kung saan ang dugo po sa lining ng matres ko ay kumakapal. Kasi 2 taon na po siyang hindi nakakalabas. Ngayon, sabi ng doktor ko, kailangan na siyang alisin kasi pwede siyang magkaroon ng implications in the future. Actually, first time ko mag-voice over kaya pagpasensahan nyo na kung ganito talaga yung boses ko. Hayaan nyo po ito susunod i-improve ko. And yun nga, kung mapapansin niyo ako lang mag-isa ngayon kasi yung kasama ko, sabi ko sa kanya, pumunta siya mga hapon na kasi meron pa siyang baby na inaasikaso. Nauna na kasi akong pumunta ng hospital kasi aasikasuhin ko rin yung mga papel na kailangang iusin bago ako raspahin. So yan, dito ako sa Commonwealth Hospital Medical Center. Dito lang po yan malapit sa may SM Fairview. Hindi ko na rin kasi pinasama yung asawa ko kasi may trabaho siya at siya lang yung may trabaho sa aming dalawa. Hindi rin kasi biro yung mga gastusin ngayon, lalo may mga nag-aaral na bata. Siyempre yung pang araw-araw na gastusin, mga bills, baon araw-araw, pamasahe ng mga bata, siyempre yung food everyday, at yung mga iba pang expenses na kailangan sa araw-araw. So yun, buti may PhilHealth pa ako na pwedeng magamit at hinahanap mo yung office kasi kailangan ko siyang maasikaso bago ako pumasok ng OR mamayang 2:00 ng hapon. Yun kasi yung naka-schedule sa akin. At si doktora kasi ngayon ay nasa Diliman Doctors pa. Meron pa siyang niraras pa din doon. So kailangan ko siyang hintayin kasi naka-schedule naman ako ng 2:00 dito. So yun. Birthday ko. Tama. Bali, ito po yung form, ma'am. Bali dito, ma'am, chinekan ko na lang po yung mga need ng buong bilapan. So, okay naman na po tayo so far sa bilog po. Kaya po na po. Pwede na rin po. Tanong ko lang, ma'am, kailan po pala yung, yung procedure po? Mamayang 2:00. Okay. Sige. Thank you so much. Sunod ko namang pupuntahan ay yung department kung saan ako maghihintay para makuhaan ako ng dugo kasi hindi lang naman raspa ang gagawin sa akin. Kailangan ko rin i-CBC, kailangan ko ding i-urinalysis, kailangan ko ding magpa-test sa thyroid, at kailangan ko ding magpa-x-ray. At marami pa, meron pang 3 procedure na gagawin sa akin bago ako raspahin. So, medyo nahihilo na ako dyan. Kaya, yan, parang upo-upo ako tapos sumandal na lang ako dun sa harap kong chair kasi parang nahihilo na talaga ako. Gusto ko humiga pero syempre kailangan kong magtiyaga kasi wala pa yung kasama ko. Maya-maya pa siya darating. Kasi na nga malalim, na pala siya na bukas ang kamay. Medyo takot din ako sa injection. Matapos kong kuhanan ng dugo ay dumiretso na ako sa OR. Pero hindi ko alam kung saan banda yung operating room nila. So medyo naliligaw-ligaw na ako dyan. Hinahanap ko kung saan ba talaga. Meron kasing mga building yan. So yung una kong naakyatan ay mali. Kaya parang nahihilo na ako, napapagod na ako. Tapos tanghali na yan guys. Gutom na rin ako. Hindi rin ako makabili sa baba ng pagkain kasi may mga inaasikaso pa ako na kailangan kasi dapat bago mag 2:00 ay nandun na ako naghihintay sa harap ng operating room. Good afternoon. Saan po yung sa OR? Second floor daw. OR po. Sa kabilang building. Sa kabit. Sa PNC po ako dapat. Sa kabilang po kayo sa main building po. Baba po kayo dito. Tapos, pagbaba niyo po, diretso po kayo sa farm. Nakikita po kayo
so much. Ayun. Maganda na nga lang ako. Hi, good afternoon. Saan yung paakyat papuntang OR po? Dito na. Thank you. Thank you po. Coming up. Level 2. OR. Raving room. Operating room po. Sa dulo. Okay, thank you. Sorry. Guys, halos isang oras ako. Hindi naman isang oras, ang OA ko lang. Mga 30 minutes to 45 minutes ako naghanap ng OR. So yan, bumaba muna ako kasi parang meron akong nakalimutan sa baba. Tapos hinihintay ko na rin yung kasama ko kasi malapit na mag-alas 2. Yan, nanonood ako ng TV pero sa kasamaang palad yung TV nila ay ganyan. Hindi masyado nakikita ang mga tao. So, yan. Maya-maya, naghihintay kasi ako ng may lalabas dyan. Ibibigay ko yung mga papel na hawak ko and that's the time na papapasukin nila ako. Nung dumating na ako kasama ko, ayan, pinagbihis na nila ako, binigyan na nila ako ng gown. So yun, walang tunog, okay lang. Naayos ko rin dyan yung hairnet kasi kailangan daw ay may cover ang buhok. Pati binigyan din nila ako ng socks para dyan. Later. And kakagising ko lang dyan matapos ang 3 oras. Yung 30 minutes sa 3 oras na yun ay yung procedure ko at yung 2 oras may kalahati naman ay yun yung itinulog ko. Nagagalaw ko na rin ang mga paa ko dyan. Wala ng anesthesia. Tapos kanina ang dami namin dyan na nasa recovery room. Ngayon ako na lang mag-isa. Yan yung attending nurse ko. Actually, 2 yan. Sila na rin nag-asikaso ng mga papel ko kasi hindi pinapayagan yung kumpanya na pumasok sa OR. Yan, 2 sila ni Madam. At pinapipirma na lang nila ako kung anong kailangan kong pirmahan. Siyempre, binabasa ko naman para makalabas lang din agad ako. So far, okay naman yung mga vital signs ko. Hindi naman ako high blood, hindi ako low blood. Okay naman ang BP ko. Tsaka wala namang nagtataas ang mga kung ano-ano pa na pwedeng ika-alarma. Sabi ni Doc, okay lang din naman daw. Nahilo ako na medyo masakit ang katawan ko. Normal lang naman daw yun. Wala daw ako dapat ipag-alala. Kailangan ko lang inumin ng gamot na niya. Okay. So, ito siya ho. Meron tayong doxycycline. 100 mg per capsule. Take 1 capsule daw po twice a day, so every 12 hours. Make sure na may laman yung tiyan natin. Okay, Inaalalayan na rin ako dyan sa pagbaba. Honestly, yung mga pa ko hindi pa siya ganun ka-firm, tumayo. Medyo parang magbe-bend pa siya. Parang meron pa sigurong epekto talaga yung pero so far kaya naman. Lalabas na ako ng recovery room, tatawagin yung tita ko para tulungan me. Yung kumpanyan ko kasi guys ay yung tita ko lang. At nagpapasalamat ako kasi kahit meron siyang maliit na baby ay nasamahan niya pa rin ako. Nagpapasalamat din ako sa staff ng Commonwealth Hospital Medical Center dahil maasikasa sila. Hindi nila ako pinapayaan at hindi ako masyadong nahirapan. And of course, special mention to my tita. Hi Tita Joy! Thank you for coming with me. And yes,
Ganda mo dyan ha. So yun guys, malapit na akong umuwi. After mabayaran yung bill, pwede na kami umuwi. Sa puntong ito ng buhay ko, wala na akong ibang hihilingin pa at patuloy ako magpapasalamat dahil naging successful ang procedure na ginawa sa akin. And yes, marami man ang pagsubok na dumaraan sa aking buhay, hindi ako makakalimot na sumamba. Dahil dito ako lumalakas, dito ako tumatatag. At dito ako kumukuha ng iba yung lakas ng loob para harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa laging pagkapay. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Hanggang dito na lang muna, sa susunod na lang muli. Paalam!